magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Amen. Ikaw natin ng ibang Diyos, kulit ng Panginoon sa hangaling ito, nasulit sa pagbulay-bulay ng iyong mga salita. Panginoon, gamitin mo bawat sa amin na maging pagpapala at nagturuan ayon sa mga bagay na aming natututunan mula sa iyong mga salita. Diyos, pagbanalin mo kami sa iyong mga salita, sa pagkatang salita mo, sa katotohanan. At ang mga bagay na ito ang siyang magpapalaya sa amin. Kaya Panginoon, hiling namin na isang Espiritu, muna sa aming kalalitaan, upang magpahayagan kami ng iyong mga kalooban, ng iyong mga salita, at ng iyong mga katuwiran, upang sa naming maging kasangkapan sa pagpapakabanal, upang kami maging sakdan sa iyong harapan, ayon sa iyong mga pagpapahayag. Purihin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Ay binasa ko ay Revelation chapter 21 verse 7. Amen. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Amen. Kaya sa atin, sa ating mga paglilingkod, ang nais natin ay magtagumpay. Amen? Kahit sa alin ng aspekto ng ating mga ginagawa, gusto natin magtagumpay dahil alam natin na ang ating pananagumpay sa mga bagay na ginagawa natin ay, kumbaga, mas magandang hinaharap. Amen? Magtagumpay ka sa iyong kurso, mas magandang hinaharap. Amen? Kung magtagumpay ka sa iyong exam, pasado ka, mas magandang haharapin. Magandang grades. Amen? Ngayon din, sa ating mga paglilingkod, sa ating pananampalataya, kung tayo ay magtatagumpay, tatanggap tayo ng mas magandang kinabukasan. Mas magandang haharapin, mas magandang bagay na darating sa atin. Amen? Kaya tayo nananatili, kaya tayo nagpapatuloy sa pananampalataya at sa paglilingkod dahil gusto nating magtagumpay. Amen? Gusto nating magtagumpay. Ano ang reward ng pagiging matagumpay sa paglilingkod sa pananampalataya? Tayo ay magiging anak ng Diyos. Amen? At ang Diyos, siya ang magiging Diyos natin. Amen? Siya ang magiging Diyos natin. Ayan, sabi nga, iugnay natin na tayo ay tatawaging mga anak, 9:26 ng Romans. At mangyayari sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo hindi gubayan, ay diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. So yung kaganapan ng Revelation 21:7 ay ito. Amen? Sino yung mga nagtagumpay na yon? Yung nasa dakong pinagsabihan sa kanila. So hindi natin may papasubali na mayroong mga mananampalataya na sasabihan ng Espiritu Santo ng isang dako. Amen? Pagdating sa isang dako, hindi lang naman isang dako yan na doon ka magtitipon-tipon tuwing may okasyon. Amen? Na magtitipon-tipon tuwing may mga pagdaraos. Hindi ganun. Kasi 1 Thessalonians 5:1, tingnan natin. Nagdapuan tungkol sa mga kapanahon at mga bagay ng mga kapatid na hindi nyo kailangan sunod-sunod. Verse 2. Ay, hindi.
Yung sa ating pagkakatipon-tipon, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians 3 or 2. 2 verse 1. 2 Thessalonians. Ato. Ngayon na aming ipinamamanhik sa inyo mga kapatid tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Na ano? Sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, mayroong mga mananampalataya na nakakatipon-tipon sa Kanya. Itong pagkakatipon-tipon na ito ay hindi lang nagtitipon tuwing okasyon o nagkikita-kita pag may mahalagang araw. Amen. Okay, ano na lang, yung matagal pa naman yung mahal na araw. Yung Lord's Supper natin. Kasi nasabi ko sa inyo noon na tuwing may mga pagkakatipon-tipon, doon tayo. Amen? Mga okasyon, mga pagtitipon. So isa sa mga pagtitipon na itadaos ay yung Lord's Evening Meal. Kaya I prefer doon tayo. Amen? Doon tayo. Doon tayo. Last year doon ba tayo o dito? Dito. Nasabi ko nga nung mga nakaraan last year, nung nag-start yung pagdiriwang ng Jubilee, sabi nga, every occasion ay doon tayo makiki-gathering. Amen. So, Lord's Supper, doon po tayo. Amen. Gabi po yun ng Merkules. Okay? So, yung pagkakatipon na ito ay hindi lang every gathering. Ano? Hindi lang every special occasion. Hindi yung pagkakatipon na ito ay sila ay naghihintay sa pagparito ng Panginoon. Amen? So, that's the gathering. Ito yung pangyayari sa araw na yon na may mga mananampalataya na nagkakatipon-tipon doon sa isang dako. Galing ko magtahi, no? Galing ko magtahi ng mga verses. Tahi lang ba o ito ay ayon sa mga pagpapahayag ng banal na kasulatan? Ano, magaling lang ba akong manahe? O marunong lang tayong umunawa ayon sa pagpapahayag ng banal na kasulatan. Nagkakatipon-tipon sila. Siyempre, magtitipon-tipon sila. Saan? Mayroong lugar na pinagsabihan sa kanila ng Espiritu Santo. Amen? At doon sa lugar na yon, doon nakita ng Diyos yung mga nagtagumpay. Amen ba? Tama, hindi. Romans 9:26. Sa pagparito ng Panginoon, may mga nagkatipon-tipon sa dakong pinagsabihan sa kanila. Sila yung mga nagtagumpay, nakita ng Diyos na nagtagumpay. Bakit? 21:7 ng Revelation, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. At ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging anak ko. Amen ba? Kaya nga sinabi kong nagtagumpay ang mga taong ito sa dakong yaon sapagkat doon sila tinawag ng Diyos na mga anak. Amen. Ano ba? Nagtagumpay sila. At yung mga nagtagumpay niyon ay hindi nasa pangangalan. Isang misyon ng ating Panginoong Hesukristo ang alin? Tipunin ang mga lingkod. Isa sa misyon ng Panginoon. Tipunin ang mga lingkod. Amen? Titipunin niya. Kaya saan? Siyempre, mayroong dako na naman. Alam, magtitipunin kanya kung saan. Mayroong sentro ng dako kung saan titipunin ng Diyos ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga pinagsabihan, ang mga sumunod, at sa lugar na yun, doon niya sila tatawagin mga anak. Amen? Ang magtatagumpay, 21:7 ng Revelation, balikan natin.
At ang mga magtatagumpay, magpamana ng mga bagay na ito. At ang Diyos ay magiging Diyos natin at tayo ay magiging mga anak ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, we are the sons of the living God by faith. Sa ngayon, nandun pa tayo sa pananampalataya. Wala pa tayo sa realidad. Amen? Maraming nagsasabi, anak ako ng Diyos, anak ako ng Diyos. Sa ngayon na natin siguro sila, dahil yun ang kanilang pananampalataya. But the reality will come na magpapatunay kung ano tayo sa harap ng Diyos. Amen? So dito, yung mga magtatagumpay, yung mga sumunod sa kalooban ng Diyos, yung mga gumanap ng mga salita ng Diyos. Amen? Sila magiging mga anak ng Diyos. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, after nitong grandest event ng Jubilee, lahat ng mga bagay na sinasampalatayanan natin from the Word of God will come to reality. Amen? Yung pananampalataya natin na tayo ay anak ng Diyos, sa pananampalataya after ng Jubilee, sa mga darating na panahon, hintayin natin ang kaganapan na tayo ay magiging anak ng Diyos. Realidad na, hindi lang sa pananampalataya. Amen? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, lahat ng mga natutunan nyo sa Biblia, sa salita ng Diyos, na inyong sinampalatayanan, na hindi pa nangyayari itong panahon na ito, bantayan ninyo, mangyayari isa-isa ang mga bagay sa inyong pananampalataya. Bagyang pagparito ng Panginoon, siyempre hindi pa nga nangyayari. Hintayin natin sa panahong darating, pangyayarihin ito ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga niya, noon pa, Revelation pa lang, sinabi niya, ako ay madaling pumaparito, 22 verse 9. Yan natin sa 9. Revelation 22:9. 10. Ayan, sa 10 pa lang. Okay, ganun pa. Sinabi niya sa akin, huwag mong tatakaan ang mga salita ng hula ng aklat na ito sapagkat malapit na ang panahon. Kita nyo, Revelation pa lang. Kailan naisulat, kailan nailabas, naisulat itong Revelation, panahon pa ni John the Beloved. Kailan pa ang panahon ni John the Beloved? Hindi natin alam kung kailan. But it has been written, ang sabi ng Biblia, malapit na ang panahon. Nagtanong nga sa akin nung nakaraan. Sabi niya, malapit na ba talaga? Biruin niyo, tanungin ako ng gano'n. Siguro, gusto niyang sagot ko ay yung alanganin. Sabi ko, sabi ng Biblia noon pa, malapit na. Hindi lalo ngayon, mas malapit. Amen? Yun na lang ang magandang sagot. Para hindi kayo mag-alinlangan sa isasagot ninyo na kung malapit na nga o matagal pa. Amen. Mas malapit na. Amen. Verse 11. Ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Amen. Kaya ito ang ating ginagawa sa ngayon. We are working our faith into perfection. Amen? Hindi man tayo maging perfect sa mata ng tao, hindi tayo magiging perfect sa mata ng sinuman, sa mata ng tao. Ngunit sinisikap natin na masunod ang salita ng Diyos upang tayo maging sakdal sa harap ng Panginoon. Amen? Hindi natin magagawang maging sakdal sa mata ng sinuman sa tao. Amen? Kahit kanino. Amen? Kaya huwag tayong humingi ng anumang atensyon sa kanino man. Amen? Minsan siguro nagtatampo tayo, hindi na ako pinapansin ng leader namin, hindi ako kilala ng NO namin. What for?
Amen? Ang mahalaga, ikaw ay kilala ng Diyos. Amen ba? Sa Diyos tayo naglilingkod, sa Diyos tayo nagpapalakas, hindi sa kanino man. Kaya huwag tayong magtampo kung gano'n ang mga bagay na nararamdaman natin. Ang ating pagpapakabanal, ang ating pagiging matuwid ay sa harap ng Diyos. Amen? At sino ba ang bibigay sa iyo ng reward? Hindi sila. Amen? Ang Diyos. At ang ating reward ay tatanggapin natin sa pagparito ng Panginoon. 12. Ang goal natin mula ngayon, linisin na natin ang ating daan. Amen? Baguhin na natin ang ating mga kaisipan. Palayain na natin ang ating mga sarili. Amen? Na makita mo man ang anumang mga bagay, huwag kang matisod. Dahil sabi ng Biblia, sa maraming mga bagay tayo natitisod. Ngunit ang taong sakdal ay hindi natitisod sa salita. Kaya wala nang anumang bagay na dapat makapagpatisod sa atin. Ang tagal na tayong tinuruan ng banal na kasulatan. Amen? At nawa, sapat na mga bagay na yaon para tayo maging matibay. Na hindi na tayo kailangan payuhan pa ng sinuman o paalalahanan pa ng sinuman, kundi bagkus hindi na tayo magiging matitisurin. Amen? Hindi na tayo magiging matitisurin. Sa mga bagay na nakikita natin, sa mga bagay na nasa paligid natin, tayo ang kawawa kung tayo ay magiging matitisurin pa rin. Meaning, hindi tayo lumago, hindi tayo natuto, hindi tayo nag-mature. Amen? Yung nahanap ng Panginoon sa atin, yung bunga ng kanyang mga salita. Ano ba ang bunga ng kanyang salita? Sa kalakasan, sa ikatitibay, sa pagpapakabanal, sa ikatutuwid ng mga lingkod ng Diyos. That's the Word of God. Kaya kung hindi ka pa tumibay, hindi ka pa, kumbaga, tingin mo sa sarili mo hanggang sa ngayon, parang ang dumi-dumi mo pa rin. Hindi ka karapat-dapat. Amen? Ngayon, dahil sa salita ng Diyos, ariin natin na tayo ay pinapaging sakdal ng salita ng Diyos. Amen? Pinapaging sakdal tayo ng salita ng Panginoon. Narito, ako'y madaling pumaparito. Pero ang tagal na, di ba? Ilang taon na, ilang libong taon na. It doesn't matter. Amen? Dahil ang 1,000 taon sa tao ay isang araw lang sa Diyos. Hindi natin naariin ang mga bagay na yan. Ngayon, lumipas na ang 1,000 taon, lumipas na ang 2,000 taon, mas malapit na. Amin ba? Sangayon kayo? Baka sabihin nyo, matagal pa rin yan. Anong sabing matagal pa? Huwag yung sabihin matagal pa. Baka masumpungan kayo ng Diyos na hindi sumasampalataya sa salita niya. Kasalanan na magsabing matagal pa. Pagbalik ko ng Panginoon. Kasalanan yan. Matakot kayo. Ngayon, paliwanag niyo kung bakit matagal pa. Sa atin, matagal pa. 5 years, 10 years, matagal pa sa atin. Pero sa Diyos, napaka-ikling sandali lang yan sa Kanya. Amen? Kaya kung pagparito ng Panginoon ang pinag-uusapan natin at oras ng Panginoon ang pinag-uusapan natin, napakalapit na. Malapit na kaysa nung una. Okay, siya'y madaling pumaparito, ang aking gantimpala ay nasa akin, sabi ng Panginoon, upang bigyan ng kagantihan bawat isa ayon sa kanyang gawa. 13. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. May 14 mo yan. Ito, mapapalad ang naguhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan.
Bawal ang hugas ng kanilang damit. Nagpapakalinis ng kanilang sarili. Amen? Kaya sabi ko siya, ituwin na natin ang ating daan, linisin natin ang ating mga sarili, palayaan na natin ang ating mga sarili, magpakatibay tayo, huwag na tayo maging matitisuhin, gawin natin ang mga bagay na yun, sapagkat sa huling araw tayo, magpapakatuwid tayo, magpapakabanal. Amen? Tayo ay magpapakabanal. Amen. Upang ang mga magtatagumpay, ang masumpungan ng Diyos na malinis, ano ang gagawin? Magkakaroon sila ng karapatan sa punong kahoy ng buhay. Alam ko ninyo kung ano ang magiging ang natin sa punong kahoy ng buhay na yan, sa nakasunod na yan, Revelation 20 or 21. 21 verse 3, tingnan natin. Four. Five. Six. Seven. Galing kanina. 8. Yata. 9. Pakihalog na lang na Revelation 21 or 20, yung punong kahoy ng buhay, na kung saan magiging pampagaling sa mga bansa. Amen. Punong kahoy ng buhay. 20. Ito pala sa 22 din. Verse 2. Nandun lang. Okay. Dako rito ng ilog at sa ibayo nito naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Amen. Pampagaling sa mga bansa. Kaya nga, ibabalik ng Diyos sa dati ang lahat ng mga bagay na kung paano niya nilikha. Amen? Noon, wala namang salot sa tao. Nagkaroon lang naman ng salot noong nagkasala ang tao. Pero ibabalik ng Diyos sa panahon na kung saan hindi pa nagkasala ang tao. Walang salot, walang sakit, walang karamdaman, walang anuman. Ano ang daan para bumalik sa dati ang lahat ng mga bagay sa tao? Yung punong kahoy ng buhay. Dahon pa lang yan, pagpagaling. Amen? Dahon pa lang yan, pagpagaling. Kaya ano kaya ang punong kahoy, yung bunga nito, ang epekto nito ay mahabang buhay. Kasi sa Ebat Adan, nung sila ay nagkasala, pinalaya sila sa Garden of Eden. Pinalaya sila sa halamanan na yun. Bakit? Para hindi na sila makapitas ng bunga ng kahoy. Bakit? Pag nakapitas sila at kumain sila, marirefresh ulit yung katawan nila. Hindi mangyayari yung salita ng Diyos na that day, they will surely die. Kasi pag nakakain sila noon, nalagpas sila ng 1,000 taon. Hindi sila namatay ng isang araw ng Diyos. Amen? Yun ang epekto ng bunga. Amen? Mahabang buhay. Pag palagi mo kinakain, madadagdagan ka lagi ng taon. Madadagdagan ka lagi ng taon. Kaya nga, sabi ko sa inyo, sa taon na ito, sa panahon na ito, na nasa gitna natin ang punong kahoy ng buhay, siguro, mabuhay ka hanggang gusto mo. Yun na lang. Hindi ko rin masabi kung ilang libong taon. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Kasi nga, nasa kalagitnaan natin yung punong kahoy ng buhay. Amen? Nung inalis sa kanila yung punong kahoy ng buhay, hindi sila umabot ng 1,000 taon. Amen. Ay, dahon niya pang pagaling. So
So napakagaling ng punong kahoy na ito. Ito ang magbabalik sa atin sa kalagayan ng katawan na ito sa una. Amen? At ito ang misyon ng Panginoon. 3:21 ang Acts. Hanggang sa tanggapin siya at sa pagsasauli ng lahat ng mga bagay sa dati. 3:21, tingnan natin. Well, marami pa akong mabasahin pero nandito pa lang tayo. 3:21 ng Acts. Gawa. Na siya kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. Lahat ng bagay, isasauli sa dati. At yan ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, lahat ng bagay ay kinakailangan mapasailalim ng kanyang pamamahala, including the church. Lahat tayo. Amen? At hanggang isauli tayo ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang pag-aari, na binili niya ng kanyang sariling dugo, isasauli niya tayo sa nagpasuko sa kanya. Kanino? Sa Diyos. Amen? Isasauli niya tayo sa Diyos. Pero yung Diyos na yon ay siya rin pagluklok niya. Pagluklok ng ating Panginoong Jesucristo sa luklukan sa sangkalahitan. Na sinalita ng Diyos sa pamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta, buhat pa ng una. Itinakda na through Christ, ang lahat ng mga bagay na ito ay babalik sa dati nitong kalagayan. Iyan ang hinihintay natin kapaligiran, environment, sa paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ibabalik niya sa dati. Yung mga sakit mawala, yung mga sumpa mawala. Maging yung sumpa sa lupa, ang hirap tumubo ng mga pananim na yun. Kung hindi mo alagaan at hindi mo abuluhan, wala, kawawa ang halaman. Pero sa panahon na ito, sa pagsasauli ng Diyos sa lahat ng mga bagay, sa dati nitong kalagayan, napakadali. Siguro, itapon mo lang yung buto. Ilang buwan, mayabong na siya. Amen? Dahil may magdidilig, ang hamog, ang ulan, ang ilog, kahit hindi mo na siguro alagaan. Hindi naman tayo magiging tamad sa panahon na yun. Dahil, ano kaya ang pagkakabalahan natin? Magpupuri tayo sa Diyos. Amen? May mga maglilingkod sa tabernakulo, may mga maglilingkod sa kung ano mang pamaraan, doon tayo magiging abala. Pagbibigay, luwalhati sa Diyos. Hindi naaagaw ng oras natin yung pagtatanim ng kung ano mang makakain. Siguro may mag-aalaga din sa mga pananim, pero hindi siya magkukonsume ng mahabang oras. We will all serve the Lord in His tabernacle. Doon tayo mag-focus. Paglingkuran ng Panginoon. Amen. Kayo, anong paglilingkod ang gagawin ninyo sa Diyos sa araw na yaon? Ano? Gusto nyo sumali sa choir? Sali kayo. Gusto kayo magdaan kayo ng panahon. Gusto nyo sumali sa mga musician? Sali kayo. Sa pamamaraan na yan, mapaglilingkuran ninyo ang Diyos sa panahon na yun. Amen? Ano sa tingin ninyo sa panahon na yun, sa araw na yun, anong paglilingkod ang gagawin natin sa Diyos? Amen? Sana tayo. Ito, ang magtagumpay ay magmamana ng lahat ng mga bagay na ito. At ang Diyos ay magiging Diyos natin at tayo ay magiging anak niya. Napakagandang halaga na yun. Napakagandang pangyayari na yun. Pag sinabing ang Diyos ay magiging Diyos natin at ang Diyos mismo ay magiging anak niya tayo, ang ganda. Wala ka ng pangamba. Amen? Umawit ka kanina, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Ngayon,
mayroon pa tayong mga pagkukulang, tayo ay nakabinbin pa lamang na maging anak ng Diyos. Inaari pa lamang natin ang pagiging anak ng Diyos sa pananampalataya. Pero sa lahat ng panahon, Diyos na siya sa atin. Amen? Ipagpapasalamat na natin lahat ng mga bagay. Tagumpay natin sa mga tinatangkilik natin, ipinagkaloob ng Diyos. Ano pa kaya sa araw na ito na kung saan anak na niya tayo, Diyos natin siya, at ipagmamana niya lahat ng mga bagay sa atin. Amen. Kaya sikapan ninyo, Sister Grace, sabi mo, marami ka naramdaman. Sikapin mong umabot, may punong kahoy ng buhay. Amen. Baka doon, bigla kang tumaba. Gano'n lang. Pero, sikapin mo. Amen. Sikapin mo. Sikapin natin. Ito yung concert ko rin sa inyo. Ano? Yung mga nagdadalamhati sa paglilingkod sa mga panahon na ito, sikapin ninyong makatawid doon. Mararanasan ninyo ang napakagandang buhay. Amen? Mararanasan ninyo, wala kayong problema, wala kayong iisipin, pagpasalamat lang lagi sa Diyos. Hindi mo isipin kung anong kakanin mo, isipin mo rin siguro, mamimili ka, alin. Alin sa 12 bunga ng purong kahoy na yun, ang pipitasin mo. Hindi, kidding aside, ano? Mayroon pa rin tayong mga bagay na pagkakaabalahan. Amen. Pero we will focus in serving the Lord. Amen. Maglilingkod tayo lagi sa Panginoon. Okay? Papatingin ko na sa inyo yung mga bagay na namamanahin natin sa pagparito ng Panginoon. 2:7 ang Revelation. Ang may makinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakari ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso. Ito, aliwanag. Ito pa lang. Sulit na tayo. Lugi ba kayo? Punong kahoy ng buhay. Isa pa lang yan. Namamanahin natin sa pagdating ng ating Panginoon kung magtatagumpay tayo. Na ano? Na buhay. Kasi ang patay, hindi na makakain yan. Kasi ang regalo niya, ang gantimpala niya, resurrection. Diba? Hindi na mamamatay yun. Resurrected body na eh. Hindi na niya kailangan to. Kaya ito sa mga buhay. Sa paglilingkod natin, kung anumang oras tayo datna ng Panginoon, na nasa paglilingkod tayo, ang regalo natin sa Diyos ay pagkabuhay na magulo. Amen? Pagkabuhay na magulo. Sana natin yan. Tayong nasa pananampalataya. Pero sa mga buhay, pakakainin ng Diyos. Ito pa lang, ano na tayo? Sagana na tayo. Mahabang buhay, walang sakit, wala kang alalahanin. Okay? Isa pa lang yan. Gandang regalo ng Diyos para sa atin. Punong kahoy ng buhay. Meron kaya nito? Nakasulat. Sasampalatayan mo, paniniwalaan mo ba o hindi? Ito ang salita ng Diyos. Pananampalataya. It takes faith for us to believe. Amen? Pananampalataya, paniniwala sa salita ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng paniniwala. At nangangailangan din ito ng pananampalataya para maganap ang mga bagay na ito. At masasaksihan natin ito kung tayo ay magtatagumpay. Verse 11. 11, ito na pala. Ang may pakinig yung sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay ay hindi parurusahan sa ikalawang kamatayan. Ito sa mga nangamatay. Sa mga nangamatay. Amen? Kasi ang tatanggapin nilang regalo, tatanggapin nilang reward, ay ang pagkabuhay na maguli. Ang resurrection.
At ano? Resurrection sa buhay sa kaharian ng Diyos. Kasi yung ikalawang kamatayan na sinasabi dito ay yung kaparusahan. Ang sakit nito, namatay ka na, binuhay ka pa, para ano? Parusahan lang. Ito yung mga hindi magtatagumpay. Ito yung mga hindi tumalima sa Ebanghelyo, hindi kumilala sa Diyos, nadaya, nagpadaya sa masamang espiritu, layunan ang gawa ng sanlibutan, ano ang sa kanila? Ikalawang kamatayan. Kaparusahan. At kung hanggang anong panahon tayo mabubuhay, sila din ganun mabubuhay, but in condemnation, in damnation, kaparusahan. Amen? Kaya tayo, hindi tayo nun. Kung tayo ay magtatagumpay. Kaya pagsikapan natin lagi sa panlilingkod na ito, palakasin natin ang ating sarili sa pananampalataya para hindi tayo matisod, hindi tayo mawala, hindi tayo mabuwal, amen? Hindi tayo mag-alinlangan at tayo magpatuloy sa paglilingkod na ito. Amen. Ano ba? Verse 17. May pakinig sa sinasabi ng iglesia, ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago at siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. Darna. At sa bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumanggap. Pili ito, pili. Hindi lahat. Hindi lahat. Ano ang tatanggapin nila sa Panginoon bilang gantimpala? Yung reward na ito ay parang understanding o maunawaan nila. Kasi sabi niya, yung nakasulat sa batong ito, walang makakalam. Ikaw lang na tumanggap ng batong ito. Understanding. Amen? At isa pa, pagkakatiwalaan sila ng Diyos sa pamamahala sa pag-aari ng Panginoon. Mangyayari ba yan? Ang tao bibigyan ng Diyos ng pamamahala? Pero 24:44 ng Matthew. Kaya nga kayo magsanda naman sa pagkakbalito ng tao sa oras ng Genesis 45. 46. Ito yung understanding na naunawa at observe about 47. Ito, katotohanan sinasabi ko sa inyo na sa Kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Amen? May mga pagkakatiwalaan ng Diyos ng Kanyang mga pag-aari. Ano to? Mga tao na ano? Na namuno ng mahusay sa kawan ng Diyos. Amen? Namuno ng mahusay sa kawan ng Diyos. Okay. Balikan natin 2:17 ang Revelation. 2:17 ang Revelation. Ito. Pangalan. Himayin natin. Bibigyan ko ng manang natatago. Talagang nakatago ka to. At siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa bato ay may nakasulat sa isang bagong pangalan na walang nakakaalam kundi yaong tumanggap. Okay? Yaong tumanggap. Okay. Naisip ko, nangyari na ba to sa atin about the mystery of God? Amen? Pero baka may mas malalim pa. Na bagay na gagawin ng Diyos sa atin na mga magtatagumpay at doon sa mga
pinagkatiwalaan ng Panginoon. The next is verse 26. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan ay bibigyan ko, ito pa, ng kapamahalaan sa mga bansa. Mabuhay ito. Bibigyan ng Diyos ng kapamahalaan sa mga bansa. Ito, hindi rin lahat. Ilan lang. Yung nakita ng Diyos na may nagtagumpay siya na sa pamamahala ng awan ng Panginoon. Amen. Itong binabasa natin, ito yung pagtuturo ng Espiritu kay John the Beloved patungkol sa mga iglesia. Mayroong 7 iglesia na binanggit sa talata nito hanggang chapter 3, 7 churches. Amen. Ang tanong ko, ang 7 iglesia ba na yon ay mga Israelitas o hindi? Israelitas o hindi? Israelitas o Gentiles? Sagot, saan nyo makikita ba ang Philadelphia? US? Saan nyo makikita ang Sardines? Sardis. Parang wala, hindi na makikita yung mga yan. Ano? Okay. Philadelphia. US yata ang Philadelphia. Kasi may team na sa NBA, may team na Philadelphia. 76ers yata. US. Hindi sila Israelitas, they are Gentiles. At itong mga iglesyang ito ay may mga katangian, may mga kani-kaniyang katangian na naglilingkod ng tapat sa Diyos. Dangan nga lang, mayroon pa rin kakulangan. Mayroon pa rin silang kakulangan. Amen? Meron pa rin silang kakulangan. Hindi pa tayo tapos sa mga reward na ibibigay ng Panginoon. Kasi, pero next week, pag-aral natin. Ito muna. Ito magtagumpay, bibigyan ng Diyos ng pamamahala. They are Gentiles na may mga kanya-kanyang katangian. At yung 7 churches na ito, mga katangian ng 7 churches, mayroon sa atin, individually. At yung kakulangan ng 7 churches na ito, ay baka meron din tayo. Baka meron din tayo. Kaya anong sinasabi ng Biblia, ganito ang gawin mo, ikaw na nasa ganito, siyasatin mo ang iyong sarili, magsisi ka, manumbalik ka sa dati mong pag-ibig, at ito ang tagumpay na ibibigay sa iyo. Okay, puntahan mo na natin ito. Revelation 3 verse 5. Ang magtagumpay ay daramtang gayon ng mga mapuputing damit at hindi ko papawiin sa anumang paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi ko papawiin. At ipahayag ko ang kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama. Kita nyo? Ipagmamalaki ka ni Jesus Christ. Kaya sabi niya, nakasulat kanina, hindi niya ikakahiya ang pangalan ng nagtagumpay sa harap ng mga anghel. Okay? Ito, ganito rin sa mga pahayag. Na hindi niya ikakahiya ang pangalan na nagtagumpay na yun. Ipagmamalaki niya sa mga anghel at sa harap ng Diyos. Kita niyo? Ganon din sa naman yung ipinahayag kanina sa Bible. Kahit magkarugtong lang. Okay, next.
pagmamalaki ka ng Diyos. Ito, sa buhay ito, patay. Pareho siguro. Amen? Buhay ito, patay. Kasi sa harap na ng Ama at saka ng mga anghel eh. Pwede ka rin pagmalaki ng Diyos sa Ama at sa anghel. Pwede ka rin pagmalaki ng Jesus Christ sa mga anghel. Kahit nasa langit, kahit ikaw ay nasa lupa. Ginawa niyo yun kay Hope. Diba? Nagsalubong itong si Satanas at saka ang Panginoon, ang Diyos. Alvin ng Diyos, nakita mo ba itong lingkod kong si Hope? Natuwid na lingkod kong si Hope. Pinagmalaki niya, di ba? Ang sabi ni Satanas, nagtatapat lang yan kasi pinagpapala mo. Ganon tayo pagmalaki ng Diyos. Kung nasumpungan niya tayo na nagtagumpay at naging katuwiran sa atin ang lahat ng ating mga gawa. Verse 12. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya ilalabas pa doon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos. Ang bagong Jerusalem na mananaw buhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan. Magiging haligi. May mga katungkulan. Bibigyan ng Diyos ng katungkulan. Amen. Ito, pwedeng buhay, pwedeng sa mga binuhay na magulit. Amen. Kasi kasama ng ating Panginoong Kristo ang mga binuhay niya na maguli upang mamahala sa mga tao. Amen. Next, verse 21. Ang magtagumpay aking pagkakalupang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang luklukan. Amen. Kaya ito yung mga reward ng Diyos sa atin sa mga magtatagumpay. Ito siguro hindi lahat. Amen? Hindi lahat. Pero may mga lingkod ng Diyos na pamamalahan niya ng mga bansa, pamamanahin niya ng mga pamamahala. Ito, kasama niyang uupo sa luklukan. Siguro mapapabilang doon sa 12 apostol. O mapapasama doon sa mayroong 4 elders doon sa langit. Hindi natin lang. Amen? Kasama niya sa luklukan. Kasama niya sa luklukan. At ito pala, ang luklukan na ito ay hindi yung isang trono lang. There is a place in heaven na tinatawag na throne of God. At yung throne of God ay parang ganito. Parang isang building na kung saan lahat ng doon ang mga trusted ng Diyos. Sa panahon na yan, may anghel, may binuhay na maguli, at mayroong tao mismo. Amen? Kasama ng Diyos sa luklukan. It is a place. Hindi lang trono na isang upuan. It is a place. Kasi kasama niya muupo. Marami ang magtatagumpay na yan. Magkakasya ba sila sa isang upuan? Diba? It is a place. 21. 21 na yan? Okay. Ito ang mga tatanggapin nating reward sa Panginoon. Amen? Pero, sa punong kahoy ng buhay pa lang, sagana na ang pagpapala ng Diyos. Amen? Sa buhay na walang hanggan pa lang, sa putong ng buhay, at sa resurrection, wala na tayong isusumbat sa Diyos kung i-reward niya sa atin ang mga bagay na. Amen? So, hindi na tayo maghahanap ng anuman. Ito, mga bagay na sinasampalatayanan natin mula sa salita ng Diyos. Punong kahoy ng buhay pa lang, sapat na para sa atin. Amen? Yun pa lang.
lubos-lubos lang ang pasasalamat mo sa Panginoon. Amen. Ito yung sinasabi ko. 2 verse 1 ng Revelation, may mga kanya-kanyang katangian at marahil isa sa mga ito ay ugali din natin. So, siyasatin natin ang ating sarili kung tayo ay nasa pananampalataya. Amen. Christians agad. Sa anghel ng iglesia sa Episo ay sulat mo ang mga bagay na ito. Sinasabi may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at yung lumalakad sa gitna ng 7 kandilerong ginto. Verse 2. Anong unang church? Nalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. Amen. Sagana tayo niyan. Pagtitiis. Hindi mo matiis ang masamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon. Ay nangangaral, ngunit ang kanilang pangaral ay hindi ayon sa katotohanan at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Verse 3. At may pagtitiis ka at nagpataka dahil sa aking pangalan. Tayo, ganyan ba kayo? Ganyan tayo. Amen? At hindi ka napagod. Okay. So, kailangan talaga magpakalakas tayo, magpakatibay tayo. Kung mapagod ka, wala kang mamanahin. Magpatuloy lang tayo. Amen? Ano man ang dumating? Bagyo, summer, umiinit na ngayon. 40 degrees na init halos. Hindi pa man dumarating ang talagang summer. February pa lang. Init na masyado. Tingnan natin. Huwag tayong mapagod. Kahit na anong dumating, bagyo, pagsubok, pagtiisan natin ang lahat at manatili tayong nakatayo. Amen? Hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Verse 4. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ng iyong unang pag-ibig. Ano? Siyasatin niyo ang inyong sarili. Kayo ba to? Ako ba to? Ang mag-iwan ng kanyang unang pag-ibig, kahit sabihin natin, nananatili ka rito, ay hindi sapat. Paano ito? Paano mo sabihin na iniwan mo ang unang pag-ibig? Sino ba ang first love mo? Baka sabihin mo si brother o si sister. And then, ang Diyos ang unang umibig sa atin. At dapat lamang na siya ay ibigin din naman natin. Amen? So, paano natin masasabing iniwan mo ang unang mong pag-ibig? Wala na. Inuna mo na ang maraming mga bagay, nakalimutan mo na ang Diyos. Amen. Put God first. Amen. Unahin natin lagi ang Panginoon. Paggising, manalangin ka. Balikan natin yung mga unang aral. Read your Bible and pray every day. Turo sa amin yan, nung bata kami, inaawin pa namin yan. Read your Bible, pray every day. Gawin mo lagi yun. Amen. That's your first love with God. Pray read your Bible and pray every day. Put God first. Yun ang unang pag-ibig. Baka kasi nakalimot ka na. Unahin natin ang Panginoon. Verse 5. Kaya talalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. Okay? At gawin mo ang iyong mga unang gawa. Kaya sasabi ko, yung mga natutunan mo ng una sa iglesyang ito, balikan mo. Amen. Baka nakalimutan mo na kasi, balikan mo. Gawin mo ulit. Sa panahon na yon, nung ginagawa mo yung mga unang natutunan mo sa church na ito, lumakas ka, tumibay ka. Ngayon, balikan mo ulit. Baka sakaling tumibay ka sa pananampalataya.
Unang gawa, at kung hindi ay pararihan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandileryo sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisigaw. Okay. Verse 6, ngunit ito'y nasa iyo, na iyong kinapuputan ng mga gawa ng mga Nicolaita, na kinapuputan ko naman. Verse 7, na may pakinig, ang may pakinig, yung pakinig sa ng Espiritu sa mga iglesia, ang magtagumpay ay siya kong pakakainin sa punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Amen. Itong mensahe na ito ay pinahayag sa Ephesians, mga taga-Efeso. Ang tanong, Efeso lang ba ang makikinabang ng punong kahoy ng buhay? Kasi sa kanila lang ito ipinahayag? Hindi. It refers to all believers na magtatagumpay. Magtagumpay ka, kahit sino ka man, pakakainin ka sa punong kahoy na ito, na siyang ibibigay sa atin ng Diyos na pinakamana sa kanyang pagparito. Ito pa yan. Abutin tayo alas 2. Okay. Assignment ko na lang. Basahin na mga kapatid. Ito ay sa mga iglesia, sa mga Gentiles. Hindi dito mga to. Actually, ang Roma, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, hindi ito mga Israelites. They are Gentiles. Na itinatago, na ministeryohan ni Apostol Pablo. Amen? Ito, nakita sila ng Panginoon na nagtatagumpay, kaya naisulat ang kanilang kasaysayan. At ito rin naman sa atin. Kung tayo magtatagumpay, amen, sa aklat, sa Book of Remembrance, ang GOC ay hindi isusulat ng GOC dahil tatawagin sila sa bagong pangalan. Ano na? Si Daria. Amen? Hindi, nakasulat yan. Kayo ay tatawagin sa bagong pangalan. Binago na lang Diyos ang pangalan natin. Hindi na GOC. Samahan lang yan dito sa lupa. Ano ang i-honor ng Diyos? Yung kanyang itinatag. Amen? Yung kanyang hihiranging bayan. Amen? Sapagkat ang Diyos na ang mamamahala sa atin, hindi na ang anak. Kasi ang church ay pag-aari ni Jesus Christ bilang anak. Ngayon, nung isinuko na ng anak ang lahat sa Diyos, hindi na church. Bayan na siya at tatawagin na sa bagong pangalan. Basahin niyo mga kapatid, kung ano ang mga dapat ninyong siyasatin sa inyong sarili. At kung makita niyo ang inyong sarili sa mga bagay na yun, sumunod tayo sa salita ng Diyos at tayo ay tatanggap ng mana sa Panginoon ng mga bagay na ito. Amen. Kaya tayo may magsipay mga kapatid. Ang tinatawag tanging haleluya. Pinagpala mo ng iyong kabutihan. Pinagpala mo ng iyong mga salita. Pinagpala mo, Diyos, ng iyong katuwiran. Panginoon, patuloy kaming namamanhik sa iyo ng aming mga sarili at aming itinutulog na makabanalin mo kaming lubos sa pamamagitan ng iyong mga salita at ang iyong mga salita na maging aming katuwiran
upang sa pamumuhay na ito at sa pananampalatayang ito, sa aming mga paglilingkod, kami o Diyos ay magsipagtagumpay. Nakamtin namin ang ayon sa iyong mga salita, ayon sa aming pananampalataya. At ipamamana mo sa amin ang mga bagay na ito. O Lord God, kami ay naniniwalang lubos at may pagkakatiwala sa iyong mga salita ng pangyayarihin mo. Dahil ang salita mo ang siyang kapangyarihan. Ang salita mo, Panginoon, ang siya mo napahayagan. Kaya kami ay naniniwalang lubos. Kung ano ang mga nakasulat, ay siya mong gagawin at pangyayarihin. At siya ang aming pananampalataya. At siya naming inaasahan sa mga panahong ito na darating. Sapagkat ikaw ang Diyos. At ikaw ang siyang mananaig at pangyayarihin mo ang iyong mga salita. Kaya Panginoong Jesus, masumpungan mo nawa kami sa katuwiran mo at sa kabanalan mo. At masumpungan mo nawa kami, Panginoon, na gumaganap ng iyong mga salita at ng iyong mga kautusan upang kami ay maging karapat-dapat sa mga bagay na ito na iyong inihanda sa iyong mga lingkod na siyang magtatagumpay. Kaya Panginoong Jesus, ang lahat ng ito ng aming ginagawa sa pananampalataya ay alam namin na inaari mong katuwiran sa amin ang mga pagsunod namin. Kaya o Diyos, dihiling namin. Natulungan mo kami, Panginoon, na mapangyari ang mga bagay na ito. Ang iyong pagpapala ng Espiritu Santo na namumuusap sa amin. Ang mga kapahintulutan mo sa kapanahunan sa naming inaasahan upang mangyari ang mga bagay na ito. Sa mga bagay na nilalagay mo sa aming mga isipan, pinakikita mo sa aming mga unawa. Wala kaming ibang masa kundi ang kalooban mo, Diyos. Kaya Panginoon, lingapin mo po ang bawat isa sa amin sa pananampalatayang ito na aming isinasagawa at tinutupad upang ang salita mo rin ang siyang mag-ingat sa amin sa panahon ng mga kabagabagan at sa panahon ng mga bagay na hindi namin inaasahan maging ng aming mga inaasahan. Kaya Panginoon, kami o Diyos ay patuloy na sumasama sa iyong biyaya. Kalingapin mo po kami ito. At sa buong linggong ito na kung paano mo kayo pinagtagumpay sa nakaraan, kagalingan, biyaya at pagpapala, pag-iingat mo o Diyos at ang iyong paglinaw ay patuloy nawa na sa amin ay sumagana upang kami ay sama-samang magpapatuto muli ng iyong kabutihan at magpapasalamat muli ng iyong mga gawa sa aming buhay. Puriling ka o Diyos. Pagpalain mo ang mga kapatid na ito sa kanilang katapatan, sa kanilang pananampalataya, sa kanilang panunumbalik sa iyo at sa kanilang paggawa sa iyong gawain. Tanggapin mo kami, Panginoon, na kami, O Diyos, ay maging sakdal at ganap sa iyong harapan ayon sa iyong mga salita. At ganun din po, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa sa kanilang mga pag-aaral, sa kanilang mga paglalakbay. Napagtagumpay mo po kami sa mga bagay na ito, sa kanilang mga pangipagbaka sa buhay na ito, sa mga pagsubok, sa mga pagtitiis. Napagtagumpay mo po ang bawat isa sa amin. Panginoon, panatilihin mo sa amin ang kapanatagan at ang kapayapaan habang kami ay nanatili sa paglilingkod at sa pananampalataya. At ang katiwasayan ay manahan sa amin sa bawat tahanan at
At ang pag-ibig mo na di masahin ng pag-isip. O God, ay siyang managana sa puso ng bawat isa. Malayain mo kami sa maraming bagay na gumagambala at gumapagabag sa amin. At ang iyong biyaya ay sumagalang lubos sa bawat isa na may kapanatagan at may karuwalhatian sa lahat ng tumataliman sa iyong mga salita. Purihin, O Diyos, niluluwalhati ka na. O God, pagpalain mo ang bawat isa sa bahay ko yan ang iyong biyaya at pagpapala sa pangalan ng Jesus. Amen. sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Na magsipanatilig kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Kristo sa buhay na walang hanggan. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Kristo na ating Panginoon ay sumakanyang kalulatian ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen. Amen. Amen.